bayan. Andito po ang mga asawa ni Kuya Eli at ni Ate Wilda. Okay, salamat po. Meron kasi nang nakasama ako. Si Dana. Oh, laki na ni Dana. Nagalaga na si Dana. Ay, Dana. Ganun din, kasama po natin si Christian Tato. Nasaan si Christian? Ayun, welcome Christian. Salamat po. At ang bawat sa mga meron pa kayo. Sinadya mo yung mga katabi niyo. At siyempre, si Ate Pinky, salamat dapat na rin. Halos na isang buwan siyang wala. Salamat sa Panginoon. Pakitignan niyo pa mo ngayon mga katabi. Baka meron pa kayong bagong katabi. Sinagay. Meron? Okay, so salamat po sa inyong presensya sa bawat isa. Kayo mo po ay pangalawa o pangatlo pa lang narito ngayon. Salamat po sa inyong presensya. Gusto ko natin sa'yo po ay mga live stream ngayon. Yung mga natigo, yung wala kagandahan. So, naka-live po tayo ngayon. Ano po, at siya ay makikita ninyo mamaya pagka kailan na na-upload siya. Yan lang, ongoing. Okay. So, salamat po sa ating Panginoon at syempre, tayo ay nagdadala ng bawat isa ay narito ngayon at tayo po ay nais natin tinan yung ating mga pahayag. Because as this coming Saturday po, yung ating council meeting, 10 a.m. po yan. This coming Saturday po yan. Kung nakakalitaan niya. At yun din, yung panawagan ng ating Christian education, yung mga bata po, wala tayong makikita sa loob. Maliban sa mga batang puso. Yung mga batang gulang, doon po sa Sunday school room. Hindi po dito. Yung mga batang puso lang ang nandito. Ano po? Kasi para po sila ay maging kamahagi ng ating Sunday school. Naglalang sila pa. Ngayon din, sa Saturday po, 8 o'clock din ay meron mga Sunday school seminar para po sa mga nagtuturo. Lalo din natin narinig po sa ating international lesson. Yan po ay patuloy natin dalaman ng ating Sunday school. Ang Sunday school po ng 5 o'clock ay 3:30 doon po sa library. Napakaganda po ng ating lesson. Kaya huwag po natin kaligtaan yan. Gayun din, para naman po doon sa ating mga halaga, sa ating mga medyo na edad na, yung ating adult group, meron pong orientation sa 23. Yan po ay 4th Saturday, 23. Alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Ayun ang ating mamayakitay sa ating Sunday school. At kung po natin kaligtaan ang ating ginagawa na prayer meeting every Wednesday. Doon po sa mga may mga prayer request na doon po. Natin yung ating mga po. Binubuksan po yun every Wednesday. Yung ating prayer box nandoon. Kung problema niyo po ang panulat, hindi lang po kayo sa inyong katabi. Mga madalang pansin. Kaya madalang pag tayo po naging problema natin. Maglalagay na lang po tayo ng mga pencil dyan sa inyong bukuan. At kung kayo naman po ay nais magpuri sa Panginoon dahil answered prayer na kayo, may praise form din po na nandoon din. Para po naman tayo ay sama-sama magpasalamat sa ating Diyos sa kanyang pagpapalala. Even, patuloy po na nananawagan ang ating communication committee
para po sa photographers and graphic designer, para naman po yung ating mga communication na ito napalabas, maging patuloy pang maging maganda, at patuloy na mapagyaman yung mga designs. Mga kahapon may naglabanggit pa sa akin na gusto niya maging pagkahapon ito. Welcome na po ang bawat isa. Yung po ating client call, yan po ay nasusulat sa wikang Banyaga, English po yan. Kaya po, patuloy tayo nananawagan na maging kabahagi po kayo sa translation. Yung ating mga retired educators and Filipino teacher, nailangan po kayo mag-join po tayo sa mainstream ito. Para naman po may salon sa Filipino yung ating client call. At huwag din po kayong umalis hanggang mabigay nakakakuha ng client call. Yan po ay ating pinaglalaanan ng pondo para lamang po everyday meron tayong mabasa at makapag-devotion po tayo. Yan po ay ginagamit na doon sa ating mga Bible study. Kaya huwag po kayong umalis na hindi pinakakakuha. Nakakaganda po ng alaman dyan. At syempre, meron din po dyan salita mula sa inyong pastor. Yan po yan. Everyday yung gagamit po natin yan. So yun po ay nakasabi din sa Tagalog. Yan, yung yellow, Tagalog po yan. Yung English po yung blue. So tayo din po ang ating eskwelahan ay patuloy na nawagan para po doon sa mga gusto na mag-apply. Kailangan po ng ating elementary department isang computer teacher, IT preparatory po at pwede magturo ng Christian living. At syempre po, patuloy na din natin isama sa ating paralangin yung po ating annual budget. Kaya na po ay katatapos lamang ng ating hearing. So ating po patuloy panalangin, ipagkalog sa atin ng Panginoon yung ating budget. Yan po ang ating pahayag. Ganun din po, nais natin, nais natin i-welcome ang ating kapatid na Alan Reyes. Nasaan siya? Ayun, sabi na Alan. Opo. Siya po ang magiging butihing kabuya. Magiging butihing kabuya ang ating social worker. This coming July 24. Nandito sila sa kanilang program. Okay, salamat po. Welcome kapatid na Aman. At yun po, tayo ngayon ay dumako sa ating pagbati ng mga magdiriwang ng kaarawan. Kung kayo man po ay hindi nabanggit ang pangalan, at kayo po ay magdiriwang, binabati rin po kayo. At hinahayang kayong bumabit para na ipanalangin po kayo at mauwitan. Ngayong araw na ito, arawan po ng ating mga kapatid, Francis Joy Mangunon, Raul Cruz, Katrina Suliman, Johan Mayo San Juan. Baka po yung kapatid pala. Okay, so 11 po ang ating mga kapatid, Alfredo Siguera, Pastor Rodolfo Garcia, William Ward Jr. Sige po, pumalakpak kayo sa Panginoon, yan po ay pagdiriwa. Sa 12 po ang ating mga kapatid, Joe Pauline Kahiwa, Elise Isaiah Alcantara, Joffrey Esguerra, Muran Pauline Magudayaw, Richie Alcantara, Rosan Asahar, Denise Jersey Bautista, Rodora Nabar. Sa 13 po ang ating mga kapatid, Jonah Jel Vicena, Sally Kausapin, Mirna Odero. Sa 14 po ang ating mga kapatid, Narciso Pastor, Reverend Dr. Rex Reyes, Benedicto Crisostomo, Julieta Cruz, Evelyn Apricio, Kenneth Mendoza. Sa 15 po ang ating mga kapatid, Esther Esguerra, Paz Alcantara, Andre Brian Carvajal, Robert Castaneda, Robert Wayne Aguirre,
Ayon Gabuyo. Sa 16 po, ang ating mga kapatid, Marta Blattes, Vero Reyes, Carmen Barela, Carmen de Rosario, Ryan Derry. Magdiriwang pa na aniversario ng kasal ngayong araw nito ang ating mga kapatid Alan and Ellen Grosses, Edgardo and Elena Capistrano. So, Nanay Ellie po yun. Sa 13, ang ating mga kapatid Pastor Amado and Debbie Taguligan. Sa 14, ang ating mga kapatid Cherry and Edith Cruz, Antonio and Janice Capistrano. At ang ating pong DS Sosimo Mabuti at si Ate Auntie Mabuti. Ayan si Ate Auntie. Ayan po, ating mga magdiriwang. Inayahan kong tumayo ang kapulungan. Habang sila po inaawitan natin, happy birthday, God loves you. Happy anniversary din po. Lumapit po kayo. Happy birthday, God loves you. Please baby, a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you live all these days. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk all these days. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Salamat po. Mamaya isasama ko namin sila sa ating bukas sa gusto. Sebelum itu saya tidak ada humanitas atau yang dibalas sangat berat sebenarnya pilih juga berada baik secara bermanfaat dan bermanfaat humanitas sebenarnya aktivitas
natin sa pahalagan ang revelation ng pagkapala sa kanyang sa kanyang pagkakaya sa mga ahali. At ibigay sa ito lahat sa buhay ng kaibigan ng kaibigan. Pagkakaroon sa kahirapan ng mga kaibigan, ng mga kaibigan, ng kalamatan, ng pagkakaroon ng pagsisilihan, makakasalihan, at ang pagkakaroon ng lahat ng kanilang pagkakaroon. Basta natin sa Panginoon, lahat ng ating mga pamagay. Pagmahal sa buhay ay sa malayong lugar sa probinsya. Alam mo kung sa kanilang kalagayan. Kasama ang mga missionaries natin, nag-assign sa kanilang probinsya. Pagkakaroon ng patuloy, mag-iinala, at magpapala sa kanilang Basta natin sumagot sa kanilang lahat at maglinis sa kanilang nag-iwan ang kanilang pagsimulis. Salamat ang patuloy natin sila panahal Diyos. Mulay na bahay ang patuloy sa kanilang sa kanilang Hindi na mahuli, mahulog na ng isang kayong pinapalatan para sa iyong kapatid na sa iyong pagkakas. Pinakasya ng iyo at alam mo yun sa kanyang ang pinagkakataan. Pagkakataan mo siya makakalain sa sinawa ng Panginoon. Ngayon naman, pagkakataon ng ipanalangin, ang pag-ibig na nasa iyo ng Biblia. Kaya mga naman yan, mahal siya ng Diyos.
ikaw ay malasan sa kanyang tulong sa makakasimulong na ng matalaya. Aming Diyos na nakapahalan ng namin sa pagkakas. Dahil bukas, ang linggo ay para kami magkaroon ng Diyos. Harapan sa pamagitan ng pagkakalaga. Ngayon, namin na pinag-aagin na iligbo ang aming ngayon hindi ang paasaan sa kundi pinag-aagin sa aming mas pag-aagin sa aming kaya kami nagkakaroon sa iyo na iligid lahat ng aming mga concerns, ng aming mga petitions, lahat ng aming karainan, ng aming mga lambing, ng aming pagsusunod. Kayo ay Diyos na mahalagi. Salamat. Dahil hindi ko nabigay sa iyo. Hindi ko nabigay sa iyo mga naman. Na sa iyo tumatawag na pihir ang ating bukas. Kaya salamat po ngayong palagina ang pinagunan. Ang iyong pagkilos, ang iyong paghihimata, ang iyong pag-abot sa amin at pagtugod sa aming mga kailangan. Sa pagkakalahat ng aming mga balat, ay ang aming pinakasan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hear our prayer. Chapter 25, mula versikulo 9 hanggang 4. Hindi kayo kumaya natin anak sa Genesis chapter 25, 19 hanggang 34. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac, anak ni Abraham. Apat na taon na siya sa mapakasawa ni Asibig, anak ng dalaga ni Betuel, isang Romeo taga-Isakutang, si Rebecca ay kapatid ni Laban, isang Romeo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya pinalaki mo kay Yahweh sa isa. Dinilig naman siya at si Rebecca ay naginig. Ang mahal ang kanyang dinala at nakasiyan tayo, tutulakan na ang dalawa. Kaya sinabi na niya, kung ngayon pa ay ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako buhay? Kaya siya ay tanong kay Yahweh, ganito naman ang sagot ni Yahweh. Dalawang sanggol at dalawang sa loob ng yuntiyan, darawan ang dalawang bansa magiging magkalakan. Magiging higit ang malakas, ang mas bata, kaysa dapat. Kaya, nililipot ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon, anak na siyang kapatid. Magmula-mula ang putis at palabalagibo ang katawan ng pangalan. Kaya isa ang pangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakot ng kanyang kapatid. Kaya ako ang tinawag ko sa kanya. 6 taon na sa taon. Lumaki ang kabata, naging mahusay ng mga sisaw at sa kapanatan at sa si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagbigay ni isa at isa. Ang asay, pinawipilihan niya tahimik
ang mga nahuli nito sa pamasa. Samantalang pinagkukuban ang kasamahal ni Ibig. Minsan, sila po ay nagululo ng sinagawang pagkakaan. Siya naman pagdating ni Isaw wala sa pamasa. Sinabi niya, gutom na gutom na ako. Bigyan mo naman ako niya ng magulat sa gutom mo. At dahil dito'y tinawag siya Pedro. Sumagot siya ko, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang pamana. Bayag na ako, sabi ni Isaw. Aanin ko pa ang pagiging pangalan kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi niya ako, sumumpa ka muna. Sumumpa ka sa Isaw at ibinigay kay ako ang karapatan pagiging pangalan. Binigay naman niya ako kay Isaw hindi ang bulan at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain ng minom, balik sa agad si Isaw, iyo ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang pangalan. Palalaan ng Diyos. Ang ibabukas ko kayo sa mga naman, kabangang 8 hanggang 11. Kaya nga, hindi nakakatulang maparusahan ang mga nakapag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan aking ngayon. Sapagkat pinalayan ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sino ginaya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang naging handog para sa kasalanan niya at sa anyong iyon hinatulang niya ang kasalanan. Ginawa niya lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may saktuparan sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nangkumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulig sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino ng nangungaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa utusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kaligtahan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya ay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinagalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din niya na magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Inahayang ko sa kayo ang lahat para sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay hango sa kabanatang 13, simula sa talatang 1 hanggang 9, 8 hanggang 20. Pakitingnan ko ang inyong mga Biblia at papasahin ko natin ito ng sagutan. Mateo 13, simula sa talatang 1 hanggang 9, 18 hanggang 23. Sa 23, ay po ay sabay-sabay. At ganito po ang ating matutuklayan. Nung araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa.
Pinagkalipan ko siya ng mga kalmado. Kaya sabay siya sa mga kako o ito. Nasa lang hanggang Doon siya ng bagay sa pamagitan ng mga talikmata. May isang magsasakang lumabas upang mag-isip. Sa kanyang pag-asi ay narinig na naglag sa kanyang daan. Dumating ang mga ibon at tinitaw ang ngayon. May dinhi naman na nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa mo, sumibulat ang dinhiyo. Ngunit ang makaulas sa mga sinakaran nasa iwawaan ang May dinhi naman na nalaglag sa dalawa. Binago ang mga tawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binihing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May ilisang daan, ay tigaan na po, at may dikatatlong pagbutin ang bawat uhay. Ang may pagdinig ay makinig. Pakinig namin niyo ang panglugar na kalinhaga tungkol sa mga hasib. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa pag-aari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunaw nito ay katulad ng mga dinhi na hasib sa tabi ng daan, dumarating ang masama at pinakagaw ang nahasib sa kanilang Diyos. Inilalarawan ng binihing nahasi sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito mo sa puso kaya hindi sila nananalig. Pagdating ng mga kapitahiyang o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nananalig. Inilalarawan naman ang hasib sa dawagan na nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging kaibigin sa mga kayamanan. Ang upat ang salita'y nawala na ng tuwan sa kanyang puso, kaya hindi makapamunod. Sabay-sabay po tayo. Inilalarawan ng hasib sa pagbubuhay. Ang mga nakikinig ng salita ay unawan. Sila ay nabubuha. May isang daan, may tigaan mo ko, at may tigaan. Ito ang salita ng Diyos na nagpapabago at nagpapalinis sa ating mga buhay. Pumigil ang kanyang pangalan.
Maraming salamat sa kasama namin sa ating mga gospel choir. Tayo po ay manalangin. Ang Diyos sa aming patuloy na pakikinig. Aming po humihiling ang banal na pag-akasi ng banal Espiritu sa aming kalagitnaan. Nang labi ng inyong lingkod ay inyong katapusi-pusi upang matawis ng labi ang sayang buhay. Nang bawat puso ay patuloy na mapusan upang doon manahan ang buong buhay na siyang magbibigay ng lubos na pangunawa na siyang magbibigay ng paglabor espiritual para mapalakaya na mapagulungan. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos? Meron isang magsasaka, ang pangalan ay si George. Minsan dumating sa kanilang lugar ang isang napakalakas na bagyo at ang lahat ng kanyang pananim ay binasa ng bagyo ito. At ang kanyang masdaan ang kanyang sinasaka, siya'y napay na. At siya'y pinagala, O Diyos, bakit ganito ang nangyari? Buhaan at malungkot si George. At pag-uwi na sa bahay, agad siyang bumuo ng lapis at papel. At sumulat siya ng ganito sa papel. To God in heaven, O Panginoon Diyos, bakit ganito po ang nangyari? Maaari po bang tulungan ninyo ako? Bigyan po ninyo ako, pagkakaroon ninyo ako ng 1,000 piso upang muli ako makapagtanim
sa aking pagdidinig. Lumiliham, Leos. Inilagay niya po ito sa puting sobre at doon sa gitna ay nilagay niya ng monitor to God in heaven. At doon sa bandang kaliwa ay nilagay niya yung kanyang pangalan at ang return address. Kinabukasan din nila nito sa post office at siya umalis. Nang matanggap ng mga empleyado sa post office ang linaw na ito, nagtawanan ng mga nandun sa post office. Sapagkat hindi lang sila nakakita ng isang sulat na ang pinagalan ay to God in heaven. Habang sila nagtatawanan, dumating si Bossing. Bakit kayo nagtatawanan? Panahon, pagkatao, bakit kayo nagtatawanan? Bossing, tingin mo naman ang Panginoon. Ano ba naman kayo? Sa panahon ito ng kalangitan, katulad na, nangangailangan. At dapat tayo, magdala ka sa kanya. Okay, pastahan. Ang sabi ni Bossing, pastahan. Tuwa sila, nakalikod sila ng 800 pesos. So, dali-dali na nilagay sa store para mahalapin ang sa ninyo na sige mo siya. So, nagbilil ito sa sobrang ganda, sa gitna nilagay, tulungan siya, may ano sa baba. At doon sa kaliwa, from God in heaven. Eto na, natanggap mo manilihan siya. Tuwa-tuwa siya, totoo ng mga Diyos, totoo ng mga himala. Sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Nagbuksan niya ang sobre. Nalungkot si Leo. 1,000 kumuha ulit siya ng mga. At sinulat siya ng ganito. To God in heaven. Lord, thank you ang bayan ng marinig mo. Pero sana naman, pag muli ng sasagot, papadala sa akin, huwag mo nang padaanin sa post office. Noong isang linggo ay narinig ang mensahe ng Diyos ng ating pastoralan na asosyon na may pamagat ng mapalad ang hindi na nag-aalinganan sa akin. Ang parabola ng mga hasik na ating marinig ngayon ay may kaugnayan sa pagtitiwala kay Kristo. At nais ko kong bigyan ng pamagat ang magugulay-gulay natin sa kanyang pananasalita, ang namulunang pananampalataya. Tingnan niyo ang pakinig ko na namulungan. Namulungan na ba? Nilipon na ba? Sa kwento ito ng ating Panginoon Kristo, tatlong nakitang mahalagang puntos na nais ko pong ibahagi sa inyo upang magkaroon ng isang mabungang pananampalataya. Una, sa isang mabungang pananampalataya, dapat ikaw ay matutong makinig. Here, ang sabi ng banal na aklat sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig kung may nangangarap tungkol sa salita ng Kristo. Ayon sa talinghaga na ating binasa, si Jesus ay pinagkalitumpunan ng makapal na tao. Tinanong ko sa sarili ko, Lord, bakit ganun? Pinagkalitumpunan ka ng makapal na tao. Ano ang nasa iyo? Ang mga Hudyo, ayon sa pagkakasulat ng unang Korinto 1:22, ang mga Hudyo po ay humihingi ng kababalagan. Maniniwala sila pag mayroong nakikitang mga himala. Kaya bago ang kwento na ito, ang ating Panginoon Hesus ay gumawa ng maraming himala at nasaksihan ng maraming Hudyo. Kaya mga Hudyo, kung nasaan si Jesus, pupuntahan nila si Jesus. Kasi baka sakaling gumawa uli ng mga
kababalagan. At sino naman ang ayaw na makakita ng kababalagan, di po ba? Isang napakagandang pruweba na sumasa kanya ang Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon Kristo, alam niya na sa ganung pagkakataon, makapal na tao, eto na, kailangan kong silang turuan. Kailangan akong magkwento. At ang mga kwento ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, tignan po ninyo, talinghaga. Anong ibig sabihin ng talinghaga? Ang talinghaga ay ang mga kwentong pangyayari na mga ordinaryo, pangkaraniwan sa buhay ng tao na may makalangit na kahulugan. At ang isang dakilang layunin kung bakit si Jesus ay nangungusap, nagtuturo sa magitan ng talinghaga ayon sa Mateo 13:35 ay upang ang lihim ng langit, ang sikreto ng langit sa magitan ng kwento na ito ay marinig, malaman ng mga makikinig. Simula pa nang likhain ang sanlibutan ayon kay Jesucristo. Kaya kung atin pong pag-aaralang mabuti ang Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ang sabi ng mga Bible scholars, karamihan ng sistema ni Jesus ng pagtuturo, dinadaan niya sa kwento. Kasi pag magkwento, medyo 70% ay mariretain sa isip ng tao. Kaya pala noong araw, wala po kaming telebisyon, radyo lang, DZRH, at lagi kaming makikinig ng Lola Basyang. At doon sa mga kwento ni Lola Basyang, naaalala ko pa ang karamihang mga kwento, sapagkat doon sa kwento, madaling mo maisapuso, madaling maisaisip. Kaya nga si Jesus alam niya na pag nagkwento siya ng talinghaga, madaling matatandaan ng kanyang mga tagapakinig. Subalit, hindi doon natatapos, mga kapatid. Ang sabi ng Mateo 11:23, kailangan nakikinig at nakakaunawa. Dalawang bagay po, nakikinig at nakakaunawa, magkaiba po yun. Ngayon, mga kapatid, pansinin po ninyo, doon sa talinghaga ng ating Panginoong Kristo, pansinin po ninyo, yung mga binhing nalaglag sa daan, sa tabi ng daan, binigyan ng paliwanag ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, tinukha ng ibon. Binigyan ng paliwanag. Ito raw yung nakikinig pero hindi nakakaunawa. Bakit? Inagaw ng kaaway ng Diyos mula dun sa puso ng mga taong nakinig pero hindi nga nakaunawa. Yung mga binhi naman, pangalawa, ay nalaglag doon sa batuhan. Manipis ang lupa. Bagaman sumibol ng kaunti, pero kakaunti o maiksi lang yung kanyang ugat dahil manipis ang lupa. Nang sumibol, sumikat ang mainit na araw, ayon sa kwento, namatay ang halaman. At ang paliwanag ng ating Panginoong Hesus, ito yung mga nakinig ng salita, masayang tinanggap ang salita, pero dahil mayroong troubles, mayroong persecution, agad silang nanlamig, agad silang tumalikod. Nakinig, tinanggap, pero hindi nakaunawa. Ang pangatlong mga binhi ay nalaglag naman doon sa dawagan. At ang kwento ng Panginoon ang sabi, yung mga dawag ay ilinis yung mga binhi, kaya hindi rin lumago. At sa paliwanag ng ating Panginoon, ito yung mga nakinig, pero hindi rin nakaunawa. Bakit? Dahil na rin naging abala ang mga nakinig sa yaman ng sanglibutan, kaya hindi sila nakaunawa.
Pansinin niyo mga kapatid. Ang salita ni Jesus ay liwanag. Ang salita ni Jesus ay makapangyarihan. Ang salita ni Jesus ay nagpapabago ng buhay ng tao. Subalit, mayroong strong opposition. There are so many external forces that hinders the Word of God not to be understood by these people. Makapangyarihan din itong mga hadlang na ito. Biruin po ninyo, sa dami ng binhi na ito, hinadlangan na huwag tumubo at lumago. Subalit purihin ang Panginoong Diyos. Mayroong mga binhi na nalaglag sa mabuting lupa, sa matabang lupa. At ang sabi, ang paliwanag ng ating Panginoong Yesus, ang mabuting lupa, ang matabang lupa, ito ang mga nakikinig at nakakaunawa ng salita. Ang lahat ay nakikinig at dapat nakakaunawa. Pwede bang tignan po niyo yung katabi niyo kung nakikinig pa? Pag ang katawan natin ay narito, pero kung ang isip natin ay nasa labas, anong ibig sabihin nun? You are physically present, but your mind or spiritual is absent. Anong tawag natin sa inyo? Multo. Ayaw. Yung katabi nyo, hindi multo. Amen po ba? Amen. Ang lahat ay nakikinig at dapat nakakaunawa. Ano yung nakakaunawa? Ano yung mataba o mabuting lupa? May tatlo palang komposisyon ang isang matabang lupa. Una, kailangan merong putik. May presence ng tubig, yung putik. Pangalawa, mayroong kaunting buhagag na lupa. Pangatlo, mayroon siyang organic materials o nutrients. Kung tawagin po natin ay mataba. Yung po yung dahon, mga ikot ng hayop. Anong ibig sabihin ng pananampalatayang nakakaunawa? Yung nakikinig at nakakaunawa. Katulad nitong matabang lupa na ito. Unang sangkap sa pananampalatayang nakakaunawa, mayroon siyang laging komunikasyon sa Diyos. Sino po sa atin kaninang umaga, pagkagising kaninang umaga, kayo po'y nag-pray? Yan, amen. Di po ba? Pagkagising sa umaga, Lord, thank you, buhay pa ako, Lord. Iba, di na nagigising eh. Lord, thank you, buhay pa ako, malakas pa ako, humihinga pa ako. At thank you, Lord, nawa po, i-bless niyo po ako, Panginoon. I-bless niyo po ang aking pamilya, i-bless niyo po ang aking kapitbahay, i-bless niyo po ang aming lipunan, i-bless niyo po ang aming buong bansa, i-bless niyo po ang buong sandigdigan. Kapag ganyan po, ang isang mananampalataya, ibig sabihin nakakaunawa sapagkat mayroon siyang laging komunikasyon sa Diyos, prayer, una po yan. Pangalawang sangkap ng isang pananampalatayang nakakaunawa, na katulad ng matabang lupa, mayroon siyang regular na pagbabasa ng salita ng Diyos. Personal devotion, mga kapatid. Kanina binanggit ng Pastor Alisa Juripayag yung Clarion Call. Focus sa inyo, mga kapatid. Iuuwi ko yan. Libre ho yan. Maraming libre dito sa church. Libre po yung Clarion Call na yan. English, Tagalog. Diyan po, mayroon tayong mababasang salita ng Diyos. Personal natin pwedeng pag-aralan. Personal devotion. Dapat mayroon tayong regular na pagbabasa within our own. Mahalaga po yan. Pangatlo, mayroon siyang grupo na sinasamahan na Bible study group. Alam niyo po, nabasa ko sa isang artikulo, yung isa na, doon po sa 10 na pwedeng gawin to prevent heart attack. Ano po?
Doon po sa 10, sabi po niya, ito po ay samahan ng mga doktor, American Heart Association, ay sabi niya, napakaganda at makapagpe-prevent ng anumang pag-atake sa puso kung ang tao ay mayroong sinasamahang spiritual activity. Ibig sabihin, Bible study. Bible study group. K-group. Bakit po? Sa Bible study, diyan tayo makapagtatanong, diyan tayo makapaglalahad ng ating damdamin, at diyan tayo makakakuha ng marami mga ideas batay sa karanasan ng ating sinasamahang grupo. Pang-apat, nasangkap sa ating pananampalataya nakakaunawa, mayroon siyang regular na pagdalo sa pagsamba. Purihin ang Panginoon. Ang ating church pinagpapala, maraming sumasamba sa Panginoon. Tama lang, ano ang sabi po ng kautusan? Remember the Sabbath day. Keep it. Ulitin po natin. Remember the Sabbath day. Keep it. Keep it. Ayun, hindi huli. Holy, hindi huli. Ang pagdalo sa pagsamba ay napakahalaga. Purihin ng Panginoon ang ating best per choir, talagang best sa pag-awit sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon din ang ating praise team. Di ba, pag tayo nag-aawitan, di ba, masaya yan? At lalo na pag nakikita mo yung katabi mo, pwede bang tapikin mo? Purihin ng Panginoon, katabi kita. Yan. Sabihin nyo sa Kanya, purihin ng Panginoon, katabi kita. Yan. Sabihin nyo, pautang. Wag. Yan ang pagsamba. Masaya. Amen po ba? At pag ganyan ang iyong pananabik sa pagsamba, mayroon kang regular na pagdalo sa pagsamba, ibig sabihin, ikaw ay nakakaunawa. Panglima, nasangkap, mayroon siyang habag. Habag sa mga tao, wala pang kaligtasan. Na ikaw ngayon ay nahabag sa Kanya, nag-share ka ng iyong pananampalataya, nag-share ka ng iyong karanasan kay Kristo na kung paano ikaw ay nakatanggap ng Kanyang pag-ibig, biyaya at pagliligtas. Witnessing ang isang taong nagwi-witness, ibig sabihin may habag ka sa tao. Ibig sabihin ikaw ay may pananampalatayang nakakaunawa. At panghuli, nasangkap, mayroon siyang kusang tumulong sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Outreach, purihin ng Panginoon. Meron tayong feeding program, mga kapatid. Feeding program. Ano ba yun? Mga abnormal na o malnourished? Malnourished. Kala ko abnormal. Mga malnourished, ngayon po sa Spring of Light. Ay kitang-kita ko, ang dami nating mga kababaihan na sila ngayon ay bumababad sa ganitong gawain. Nang ibig sabihin ng iyong pananampalataya, nakakaunawa ka. Nakakaunawa ka. At ikaw ay isang mabuting lupa. Kaya dahil dito, mga kapatid, nakikinig, nakakaunawa. Ang pangatlo, ang sabi ng ating Panginoon, ito ngayon ay namumunga, bear fruit. Sabi ng 11:23 ng Mateo, namumunga, mayroong tig-100, tig-60 at may tig-30. Ito mga kapatid ang dahilan kung bakit nagpapagal ang magsasaka na siya'y umaasa na aani siya ng kanyang pinagpagalan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, ang nakikinig at nakakaunawa ang siyang nagbubunga. Kaya't unang magagalak kapag namumunga ang isang halaman ay ang magsasaka o ang ating Panginoong Jesucristo. I-check po natin ang ating puso kung namumunga ang ating pananampalataya. Sabi ng Galatia 5:22, magkaroon tayo ng inventaryo ng ating pananampalataya. Mayroon pong siyam na sinasabi na bunga. Isang bunga lang po ito, pero siyam ang sinasabi na, sabihin po nating pandama o panlasa.
Una, pag-ibig. Check mo ang sarili mo. Umiibig ba ako sa kapwa ko? Nagmamahal ba ako pati na rin sa kaaway? Kagalakan, pangalawa. Nagagalak ba ako? Maski na ako ay may problema? Kapayapaan. Ikaw ba'y mapayapa sa oras na ito, sa pagkakataon na ito? Maski na ang maraming obispo ay magsasauli ng maraming sasakyan sa PCSO? Did you have a peace of mind? Katyagaan. Nagtsatyaga ka pa ba sa asawa mo? Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang bunga na sinasabi ng banal na aklat. Minsan si Jesus ay nagkwento pa ng isang kwento, talinghaga, tungkol sa isang puno naman ng igos na hindi nagbubunga. Ang sabi ng may-ari sa tagapag-alaga, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Wala akong makita. Putulin mo na. Nakasiskip lang. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na panahon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Yung katabi po ninyo, hindi pa pinuputol. Buhay pa yung katabi nyo. Bakit? Sapagkat nais ng Panginoon na mamunga yung inyong katabi. Ang puno naman na hitik sa bunga, binabato naman. Ito ang maaaring maranasan ng isang mananampalatayang nagpapatuloy kay Kristo. Babatuhin ka, uusigin ka. Subalit ang Panginoong Hesus ay nangusap. Sabi sa Mateo 5:11-12, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Nawa, tayo pong lahat ay patuloy na kinig. Naunawaan natin at tayo ay patuloy na mamumunga sa Kanya. At kapahayagan po ng ating patuloy ring pagbubunga ay ang patuloy nating pagmamahal at pagkakaloob para sa gawain ng Panginoon. Hindi sinuutusan ko kayo. Sinasabi ko lang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Patuloy po natin may katapatang ipagkaloob at kagalakan ang ikapo, pag-ibig at pasasalamat.
grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks to the grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kay dakila mo aming Diyos. Pinapamunga mo ang aming mga buhay, hindi lang ng mga espiritual na bagay, kundi maging ng mga material na bagay. Tanggapin mo ang aming mga kaloob, kapahayagan ng aming pagkilala. Napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal niya kami at hindi siya nagkukulang. Maluwalhati po kayo sa pamagitan ng mga handog na ito at pagpalain mo ang mga handog na ito, aming Ama. Kasama po ang aming pananampalataya at ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayong Rolando Gonzaga, by si Kuya William Juan, auditor po, si Kuya Hill Odarbe. Si Kuya Jesse Aquino po ang kanang treasurer. Ang mga kababaihan naman po, President, ating kapatid Merly Defensor, Vice President, kapatid Josie Paz, Treasurer, ating kapatid Alicia Reyes, Assistant Treasurer, ang ating kapatid na Teresita Araulio, Auditor, ang ating kapatid na Mirla De Leon, Secretaries po, corresponding, ang ating kapatid na Ate Baby Duran, Recording, ating pong kapatid na Patrocinia In Cruz, Membership, ating kapatid Flor Suliman, Committees po, Study and Program, ang ating kapatid Dory Alcantara, at ang ating kapatid Jocelyn Tamayo, Spiritual Life and Worship, ang ating kapatid na Bibian Yupangco at kapatid na Marita Santos. Services and Project, ating kapatid na Jocelyn Salangsang at Evangeline Alcantara. Ang mga advisors po, ang ating mga kapatid Nerlinda Leongson, Ate Amelia Cruz, emeritus po nila ay ang ating si Mami Penny at saka si Nanay Selly.
Yamang ang mga kapatid na ito ay nagsiparito na may diwa ng pagtatalaga, na inihahandog ang sarili nila sa Diyos sa ganitong paglilingkod, at ingang pananagutan na sila ay alalayan sa pamagitan ng ating pagtatapat na nagbuhat sa itaas upang sila ay magkaroon ng kakayahan sa pagtupad ng pananagutang itinawag sa kanila na taglay nila ang paggalang at pananampalataya sa kaluwalhatian ng Diyos. May isang katawan at isang espiritu, gaya rin naman ng pagkakatawag sa inyo sa isang pag-asa ng sa inyo'y pagkakatawag. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na nasa ibabaw ng lahat at sa pamamagitan ng lahat at sumasalahat. Mayroong iba't ibang mga kaloob. Datapot iisa lamang ang Espiritu at may mga iba't ibang kapamahalaan, ngunit iisa lamang Panginoon. Kayo ay mga manggagawang kasama ng Diyos. Kayo'y magsasaka ng Diyos. Kayo'y bahay ng Diyos. Ipinamamanay ko nga sa inyo, alang-alang sa mga kaawaan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod. Pag sumikapan ninyong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Magagawa ng Diyos ang lahat ng biyaya ay managana sa inyo upang kayo ay sumagana sa bawat mabubuting gawa. Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng lubhang sagana na higit kaysa lahat ng ating iniisip at hinihingi, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Pwede ho bang hilingin ang kongregasyon na tumayo? Kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo ay binili ng isang halaga. Dahil dito'y luwalhati ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na ari ng Diyos. Huwag ninyong pabayaan ang kaloob na nasa inyo. Pagkukulan ninyo ng pansin ang pagbabasa, pangangaral at pagtuturo. Kung sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na saganang nagkakaloob sa sinumang tao at hindi nagpipigil. Humingi siya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi nag-aalinlangan. Tayong lahat para sa panalangin, walang hanggang Ama na siyang tumawag sa amin sa iyong gawain at siya rin ang may pangako ng biyaya at kalakasan sa pagganap ng iyong kalooban. Masdan mo kami na may lugod, samantalang itinatalaga namin ang aming mga sarili sa gawain sa iglesia ito. Loobin mo na kami ay magsilago sa karunungan at pag-ibig sa iyong salita, upang kami ay maglingkod sa lumalagong buhay ng iyong iglesia at sa kaluwalhatian ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen at Amen. Humarap po kayo sa kongregasyon. Narito po ang pamunaan ng kalalakihan at ng mga kababaihan sa conference year na ito, 2011-2012. Palakpakan po natin sila. At yan po ay kapahayagan ng ating pagsuporta sa kanila. Tulungan po natin sila sa panalangin at gayon din ang pagsuporta sa mga gawain ng iglesia. Salamat po. Manatili tayong nakatayo. Thank you. At awitin natin ang ating panghuling awit. At magkakaroon po tayo ng healing ministry. Ang lahat po ng nais lumapit sa Panginoon upang lumuhod
at meron silang special na prayer na nais dalhin sa Panginoon, kayo po ay aming inaanyayahan humarap at lumapit sa ating Panginoon. To your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live with all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Ang lahat po ng naniniwalang may gagawin ng Diyos sa kanilang buhay, habang tayo po ay umaawit, lumapit po kayo sa harapan. Please come to Jesus. Pwede po kayo umupo, yung mga nasa likod, habang naghihintay po kayo ng inyong turn na kayo po ay aming may panalangin. Ihanda niyo po yung inyong mga special na request sa Panginoon. Yun po ang ating ipapanalangin. Kaya hindi po tayo magtatagal doon. We will just pray for you.
Jesus, I the reason that I Jesus, Oo, yun lang ang baby fridge. Uy, ano ba yun?
I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Sa ating paghayos sa mundo, anuman ang ating napakinggan, anuman ang ating naunawaan, ito'y magbunga sa ating mga buhay. Sa ganitong diwa, patuloy na sumaatin ang walang hanggang pagpapala at pag-ibig ng ating Diyos Ama. Ang patuloy na biyaya ng pag-ibig, pagpapatawad, pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang patuloy na kapayapaan, kagalakan, at patuloy na presensya ng banal na Espiritu, siyang sumabuhay ng bawat isa mula ngayon hanggang sa wakas. Amen. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So, Satan, much of God to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me.
People sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. People sing. I see the dear revival. Sing as you pray and sing. All of me. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Open up my eyes to the things unseen. Show me how you love like this. You love me. What breaks your heart? Everything I am to the kingdom. I cry out the eternity. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Isa pa!